Ito, pag-usapan natin itong tabon-tabon issue ha. At saka yung issue kay kay Pulong. Kasi sinisiraan nila si Pulong. O ito yung video ni Pulong. Ayan, diyan sa video na yan makikita mo na galit si Pulong, meron siyang dinudurong tao. Tapos itong tao na to napagbuhatan niya ng kamay. O yan. So makikita nyo naman mga bossing diyan sa video na yan. Gigil na gigil si Pulong. Saan ba gigil ang mga Duterte? Alam na natin for a fact na ang mga Duterte gigil sa mga tiwali. Okay. Ang sinasabi dito, si Pulong Duterte daw pumick up ng babae. Pero mayroon din namang mga sabi-sabi na ito daw mamang ito ay bugaw talaga. Bugaw ng mga minoridad. So, bugaw ng minoridad, Duterte, anong mangyayari? Do you expect na masahihin niya yan? Painumin niya? Palakpakan niya? Tayo niya ng rebulto? Kung follower talaga kayo ng mga Duterte, do you think pagbibigyan ni Pulong to, bibigyan niya ng red carpet entrance to? So ang sinasabi ng lalaki na nagpa-interview muna, no? Nagpa-interview itong lalaki, yung binubugbog daw na yan kay Nino Barsaga, yung vlogger na dating Duterte supporter na isa ring fake news peddler na natatandaan ninyo yung nagpabihis ng mga damit ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Liwasang Bonifacio, tapos binayaran niya yung mga taong grasa doon para sabihin na gumawa ng istorya na binayaran yung mga tao doon ng tig-500 at tinakbuhan, something like that. So itong same Nino Barsaga na may topak, mayroong papel sa mental. Oh, may papel talaga sa mental yun. Siya mismo, alam mismo ng lahat ng mga nakakilala sa kanya na talagang taong mental to. So, ibig sabihin, baliw to. May topak ito. Okay? So, ngayon, nagpa-interview sa kanya, excuse me, yan tao na yan, nagpa-interview sa kanya, magugulat ka. Sa dinami-dami na mga content creator, bakit kay Nino Barsaga ka pa napatay naman yata itong aircon. Akala ko yung namatay aircon ko. Excuse. Sa dinami-dami ng mga vloggers sa Pilipinas, doon ka pa kay Nino Barsaga nagpa-interview. Wala talagang reputasyon yun. Na alam natin, bayaran talaga yun. Meron tayong prueba na bayaran yun. Mamaya iparirinig ko sa inyo. Pero isang tao nagpa-interview doon sa kay Nino, kay Barsaga, tapos eto. So parang sinisiraan si Pulong. Kung kailan malapit na eleksyon, ang lakas-lakas ni Pulong sa distrito niya, so sinisiraan siya ng ganito. So ginagamit ngayon ito ng mga kalaban niya at didinimanda siya nito. Magbuti na nga rin na nagdemanda. Pero accordingly, 2 or 3 months bago siya nagdemanda. And sabi ko nga sa inyo, merong ibang version. Si Pulong Duterte rito, pero ang sabi nga ni Pulong Duterte, antayin ko na lang muna yung demanda, tapos saka ako sasagot. Kasi dun sa demanda, syempre, nakapanumpa na yan. Ito yung mga sinumpaang salaysay niyan. O syempre, yung mga sinumpaang salaysay niyan, babaliin ngayon yan noong mga counter affidavit ni Pulong. So, this is ang kay Pulong Duterte, bugaw to. Bugaw to, alam niyo naman. Galit ang mga Duterte sa kriminal. Lalong-lalo na kung bugaw ka ng minor de edad. Sasabihin niyo, bakit hindi niya na lang ipinakulong? Bakit ginulpi niya pa? Ganyan kasi sila eh. Ganyan sila minahal ng tao at ganyan sila nakilala dyan sa Davao. Now, saan ba tumatakbo si Pulong? Tumatakbo siya sa Davao. Whether ipakita nyo tong video na to sa taong bayan ng Davao, yung mga taong bayan sa Davao knows that this Dutertes, mabigat ang kamay ng mga ito talaga pagdating sa mga kriminal. So, kung ang
purpose nyo is sirain si Pulong dito para matalo siya sa mga Nograles, malabo. Kasi nga, the Davaoenos love the Dutertes. And the Davaoenos know na ang mga Duterte mabibigat ang kamay sa mga kriminal. Alam nila yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, it doesn't add up that Pastor Apollo Kibuloy is being charged with rape and human trafficking, na alam natin na ang mga Duterte is mabigat ang kamay nila sa mga rapist, drug lord, sa mga ganyang mga bugaw. Sabi ko nga, kung totoong rapist or abusado si Pastor Kibuloy, do you think buhay pa yan? With all the rumors that you are circulating na may Davao Death Squad, dapat hindi na umabot ng 75 years old si Pastor Apollo Kibuloy kung ganyan ang trabaho niya. O, di ba? Or kung talagang ginagawa niya yan, because si Pastor Kibuloy mismo ang magpapapatay sa kanya. Si Pangulong Duterte mismo ang magpapapatay sa kanya. So, may ano rito. Merong contradiction dito. Your story against mine. Sinampay na yung kaso. Therefore, yung kaso na yan, pabayaan na natin na gumulong. Kung talagang paniniwalaan ng huwes yung statement ng isang bugaw, kasi sinasabi pa ng bugaw na si Pulong daw kumuha ng babae, tapos 3 babae daw yung kinuha, kulang pa yung binayad. Alam mo yung mga istorya na mga ganon, ano na lang yun eh, hindi mo na kayang patunayan yun eh. Mahirap nang patunayan yung mga ganon, hearsay na yun eh. Istorya mo na yun. So kailangan, it's not what you can say in the court, it is what you can prove. Ganon po sa korte. So hindi yung gano'ng karaming kwento mo. Ang importante sa korte, gano'ng ka totoo yung mga sinasabi mo. So ayan, again ito pong tao daw na ito ay nagpa-interview kay Nino. O so sino ba si Nino? Pakinggan natin itong video na to, and then kayo na magtanong kung ano ba ang motibo or ano yung posibleng motibo netong paglantad ng taong to. Isa may mga nagpaparatang sa akin dyan na balimbing na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad. Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? A few moments later. Ayun, ang tanong, may ebidensya ba kayo? O eto na ebidensya. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro-Marcos ka, anti-Marcos ka, pro-Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay? Ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Ngayon tatanungin ko kayo. Bakit sa kanya nagpa-interview yung lalaki? Wala akong sinasabi Wala akong sinasabi. Ang akin lang, meron tayong ganitong ebidensya. Tapos, yung tao sa ganitong klaseng tao nagpa-interview. Ano ba klaseng tao to? Tumatanggap ng pera. According dyan sa narinig ninyo, tumatanggap ng pera para birahin ang mga Duterte. Na dating Duterte supporter to. Hindi ba? So ngayon, may politika ba etong nangyari kay Pulong o wala?
Kasi ito ang masasabi ni VP Sara dyan, ha? O, ito ang sinasabi ni VP Sara dyan kay Pulong. lang. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo, O yun. So ang sinasabi ni VP dito, there is a pattern na kapag ang gobyerno sumasablay, every time that the government is nagkakaroon ng bullshit ba, may mga ganitong nagiging scapegoat nila ang mga Duterte. So, nung pumalpak yung kanilang 20 pesos na kilo ng bigas, hindi nila masustain. According to VP Sara, eto, biglang lumabas naman daw yung kay Pulong. O meron pa siyang ibang instances na sinasabi. Kaya nga, ako, ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito is, nung nakita ko yung report na itong taong ito, ako naman, mali yung panggugulpe. Okay, hindi mo pwedeng i-justify yun. Yung panggugulpi mo sa isang tao, lalo na kung lingkod bayan ka. Kaya lang di ako hipokrito. Because if I will be in Pulong's position, I would do the same. Baka mas malala pa. Baka talagang magpiano ng ngipin nyo, magmumug ng ngipin sa akin yan. I mean, what I'm saying is, hindi ako righteous person para sabihin na, mali ka dun, Pulong, may batas tayo. Hindi, kasi nga, the Dutertes, ito ang kanilang ito yung kanilang brand na, and minahal ito ng tao. Yung kamay na bakal, minahal ng tao. Maliman, unconventional, against human rights, pero ganito na talaga sila at ganito sila minahal ng tao. Kaya nga sabi ko magigain ba ng traction ito? The only thing na magagawa nila is to put Pulong in jail or disqualify Pulong para manalo si Migs Nograles. Yun lang naman yung nakikita natin pwede mangyari dito. But ang tanong is, dahil ba dito sa video na to, mawawala ng tiwala ang mga taga First District ng Davao kay Pulong Duterte? Hindi. Hindi. Baka nga lalo pa silang mabilib eh. Bakit? Ang ginugulpi mo. Hindi naman pare. Hindi naman, masamang tao yung ginugulpi mo. Tuwan-tuwa nga tayo na naging matapang si Pangulong Duterte sa mga pusher at adik eh. Hindi ba? Yun nga yung gusto natin na klase ng disiplina eh. Pag kriminal, putangin na yan, naglaro ka ng apoy, dapat hindi ka iyakin. Mantakin mo, naglaro ka ng apoy, tapos iyakin ka, tapos didemanda mo si Pulong, dapat ikaw yung nakakulong dahil sa pambubugaw mo ng mga babae, di ba? If totoo yun oo. So, yun yung inaano natin dito. Bakit natin to tinatopic? It's because itong taong to could have gone or could have just picked someone else other than Barsaga. Pwede akong maniwala sa kanya kung ibang vlogger ang nag-expose nito. Ang nag-expose nito si Barsaga. Si Barsaga na according dun sa narinig nyo kaninang video, ini-instructan yung mga tao niya or nagre-recruit ng mga tao, ng mga vloggers na babayaran sila, pupurihin lang si speaker. Di ba? Saan galing yung pera na yan? Pambabayad sa kanila. Is it safe to assume na galing yan sa pera ng taong bayan? Nasa GAA ba yan? Nasa approved budget ba yan? Di ba? Hindi natin alam. Basta tayo, meron tayong ipinarinig sa inyo, boses na boses naman yun. Wala namang makagay sa boses niyan. Siya pa mismo nagni-name drop. Mahilig kasi yan mag-record ng mga conversation. Kaya nire-record din siya noong mga pinapangakuan niya ng ganyan. See? So, nagsumbong ka sa walang kredibilidad na tao, anong tawag doon sa sumbong mo? Pag inilabas ng walang kredibilidad na tao, wala din kredibilidad yung sinumbong mo. Yun ang sa akin. Pakinggan pa natin sasabihin ni VP. basta
basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. So yun, yung sinabi, meron pang sinabi si VP Sara dyan na medyo delikado. Pero knowing that VP Sara is a lawyer, alam ko na ano siya dyan, meron siyang ebidensya. Dito sinabi ni VP Sara na meron daw instances na may nangyari daw dyan sa Amerika na pagka-overdose ng isang lalaki at nandoon daw sa crime scene yung asawa ng presidente. And according to VP Sara, there is a police report na nandoon yung pangalan niya sa isa sa mga inimbestigahan. Ngayon, ang idinahilan ni Claire Castro is itong mga pagkakataon, mga panahon na to, nandito siya sa Pilipinas. Pero, yung date nung police report na yon, wala siya sa Pilipinas, nandoon talaga siya noon. According to Inday Sara, she was questioned. Now, paano ba, how does a person na merong diplomatic status, paano ba yung kanyang, kung hindi ako nagkakamali, pagka-diplomat ka, kasi kung asawa ka ng presidente, diplomat ka. Kung ikaw ay diplomat, ano ka? You are somewhat protected. Kung kahit anong krimen ang magawa mo sa ibang bansa, pauuwiin ka lang noong bansa na yon sa bansa mo because diplomat ka. Kaya matatandaan ninyo, yung anak nung kapatid ni Freddy Aguilar, di ba yung tatay niya diplomat? Tapos, marami pang mga diplomat na parang kapag nagkakakaso sila dito, nakasagasa sila or may nagawa silang krimen, pinapauwi lang sila. Ganun daw katindi yung pagiging isang diplomat, yung status na yan. So talagang kung meron kang diplomatic status, kahit anong gawin mo sa ibang bansa, makakauwi ka talaga. So nandito ang asawa ng presidente ngayon. Ang question dito is, gaano katotoo yung sinabi ni VP Sara na when you were in the US at may nangyaring ganon, part ka or isa ka sa mga inimbestigahan? Yun lang naman ang sasagutin kasi. Pero knowing this family, hindi sila sasagot. Kaya nga sila mayroong Claire Castro na binabayaran para sumagot for them. Sabi ko nga sa inyo, mayroong issue ng pagdodroga ang presidente. Bukod sa hindi na nga nila sinasagot yun, hindi pa sila nagpapadrug test. Ito pa kaya na sa tingin nyo sasagot si sasagot si Lisa Marcos dito sa bagong patutsada ni Inday Sara. Again, sobrang delikado netong binitawan ni Inday Sarang salita na ito. Medyo delikado na ito. At delikado, ibig sabihin, ganito na kadelikado si VP Sara to the point na willing na talaga niyang i-expose lahat ng mga kababuyan, kabulastugan netong bumababoy sa kanilang pamilya. She's really out there na talagang palaban na. Now, considering that she is a vice president and a lawyer, may nakita kaya si VP Sara na isang police report na nandoon ang pangalan nung asawa ng presidente? Yun ang malaking question mark. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw kasi nagsalita si Claire Castro dyan na ang fake news peddler daw ay si VP Sara dahil pinapakalat niya yung mga istorya na yun. Okay? Walang idinitalye si VP Sara doon, basta ang sinabi lang ni VP Sara, noong umiingay yung issue na yan ng siya ay na-detain doon, di umano, sinimulan na nila yung trabahuhin yung kay Pangulong Duterte dahil malaking global issue yun. Matatabunan talaga yung issue na yan na maliit lang. Ganon yung sinasabi ni VP Sara. And considering that VP Sara is a lawyer, I know na hindi siya magsasalita nang wala siyang ebidensya because hindi siya ganon eh. Never nag-akusa si VP Sara nang wala siyang pinangahawakan. So,
meron kayang pinanghahawakan si VP Sara? Kasi alam naman natin na alyado ng mga Duterte si Donald Trump. Yan ang aabangan natin sa mga susunod nating vlog. At kung meron man, magkakaalaman sino ba talaga, who's who, ika nga, sino ba talaga ang fake news kay Claire Castro at kay VP Sara Duterte. Maraming salamat mga bossing sa inyong pakikinig. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong